Maganda ring gabi. Kamusta kayo, Kaliyat Americans? Welcome back dito sa ating YouTube channel. Nandito na naman nga po ako, ang inyong nagmamagandarang Kaliyat Americans na si Gandara na maghahalid po sa inyo ng mga latest update and fresh happening single sa TVJ and Digit Americans. And for today's video nga ang atin pong mga pag-uusapan ngayon ay patungkol po dito no, sa unti-unti pong pag-angat ng TV5. Grabe nga yun na nararamdaman po natin totoo no, ang chismis na kung saan man po mapunta ang TVJ ay umaangat ang mga estasyon na kanilang pinupuntahan. So, totoo ang chismis dahil atin pong nararamdaman ngayon sa TV5 na talagang unti-unti po silang umaangat na they deserve naman mga ka-OG. And ito rin naman po ang gusto po nating mangyari na panahon naman na para ang TV5 naman po ay mag-shine. It's time for TV5 to shine, kumbaga. And kahit po mayroon pa rin problema ang TV5 lalo na kapag umuulan sa probinsya ay nananatili na binubungi ng TV5 ang record po ng GMA7 lalo na po yung mga TV programs. Ayan, bungi-bungi na ang GMA. Kung dati-rate ay pinapakyaw nila ang mga spot, ngayon bungi-bungi na at unti-unti po no dumarami ang nakakapasok po sa TV5. Kaya naman congratulations. Bukod po dyan natin di pag-uusapan ang patungkol dito sa napapansin ng mga tao kay Vice Ganda na tila daw ba mula nang dumating si Ayon sa buhay niya ay lumamya ang career. May mga ganyang chismis no, na babalitaan po natin. Pero bago po natin simulan ang balitaan hinggil dito, nais po muna nating pasalamatan ang mga nandito ngayon, nakikinig po sa atin. Maraming salamat sa inyo pong pagsubaybay at pakikinig dito sa ating munting YouTube channel. And bilang pasasalamat nga, narito po ang ilan sa mga napili po nating i-shoutout for tonight's video. So, shoutout and magandang gabi nga po dito kina Dalonetelo Lamo. Ayan, magandang gabi. Becca Dayocha. Ayan na, pinapahirapan niyo naman tayo masyado sa inyong mga pangalan. Shoutout din po kay Sir Soli Belen, Miss Rosemary na matagal na po natin taga-subaybay, and Sir Norberto Ragin. Ayan, magandang gabi po sa inyo. Lips for Fernanda, shoutout. Ernesto Campos Junior, shout out. DJ Ray on the mix, Vladimir Usi, and Renato Reyes. Ayan, special shout out din po pala dito kina Miss Fallen Angel, Roy Michano Moghol, Angelo Acosta, and mga matagal na po nating mga taga-subaybay. Sir Eddie Bukayo, magandang gabi kung nanonood po kayo ngayon. Samantala, unahin po muna nating pag-usapan ang patungkol dito kay Vice Ganda. Mukhang mainit pong pinag-uusapan si Vice Ganda, no? Dahil po sa napapansin ng ilan. Mula nung nasabi po ang suspension at mukhang matutupad ang suspension ay usap-usapan ang pagiging malas di umano ng mga host ngayon, lalo na yung mga reasons kung bakit masususpend ang It's Showtime. So, alam naman po natin kung sino yon. Yung involved po kasi doon sa icing na yan ay si Vice Ganda at si Ayon. So, hindi po tuloy maiwasan no, na isipin po ng mga tao na malas di umano si Vice Ganda dito kay Ayon mula nang dumating ito sa buhay niya. Sabi nga po dito sa headline ay target na ng intriga. Vice Ganda dapat daw hiwalayan na si Ayon. Grabe naman yun. Maabot naman sa dapat. Nako, kung meron man pong may karapatan na magsabi po dyan ng ganyan ay si Vice mismo. Na hindi naman siya pinagtatanggal po natin, pero yung didiktahan na nahiwalayan ay personal na po nilang buhay kasi yon. So kung ito man
ang kapalit ng desisyon ni Vice Ganda, then hayaan po natin siya, no? Samantala, sabi nga po dito ay tingin ng ilang sumusubaybay sa karera ni Vice Ganda ay mukhang napiperwisyo ang komedyana matapos dumating sa kanyang buhay si Ayon Perez. Ayan. Well, masasabi nga po natin na parang ganun nga, no, na parang hindi maganda yung naging takbo ng career ni Vice Ganda mula nang dumating sa kanya si Ayon. Kahit ba hindi naman sobra, pero malaki po ang kaibahan. Tapos ito pa, nagkaroon pa po ng suspension dahil sa ginawa po nilang dalawa. Kaya hindi po maiwasan na ganito ang isipin din talaga ng mga tao. Kasi kung hindi po dahil sa insidenteng yon, baka until now ay maayos, no, ang takbo po ng It's Showtime. Wala pong suspension. Kung sakali man masuspend po sila, ay ibang usapin. Hindi po tungkol dito sa pagkain po ng icing. Pero sabi po ng ilan ay okay na rin para kahit papaano ay makuha po nila yung leksyon. At sana raw ay matuto po sila dito. Samantala, sunod naman po natin pag-usapan ang tungkol dito sa Legit Lubricants na kung saan ay natutuwa po ang mga solid viewers na nakikita po nila ang improvement po ng bawat isa. Pati po itong si Aling Maliit. Nakikita rin daw po talaga nila, no, na pa-improve itong si Raisa Mia Dizon. Tama lang daw talaga na ipinaglaban ng TVJ itong si Raisa. Kasi meron pa daw po talagang ibubuga at marami pang matututunan itong si Raisa. So sabi nga po dito, I like the way how Raisa hosting. Pagalingan ng pagaling, very natural and well-trained ng TVJ on 5. At ng Jowa Pau, hashtag Legit Lubricants, EATTVJ5, and hashtag Amain Mendoza. Thank you so much, no, Miss Raquel. Marasigan po ba yan? But anyway, totoo po yan, kaya napaka-importante na bigyan po talaga ng exposure ang bawat isa po ng mga host para mayakap po nila ang trabaho po nila at masanay po sila ng bonggang-bongga, matuto na sa kanilang mga experiences. Samantala, atin naman pong pag-usapan ngayon na mga ka-OG ang pagkapasok po ng TVJ sa top 12 na kung saan ay parang sinipa po nila ng pagkalakas-lakas ang Itburiga dahil ang layo po ng agwat nila rito. So, pasok sa banga ka-OG ang TVJ and of course ang iba pang mga shows or programa po ng TV5. Binilang nga po natin na siyam ang nakapasok ka-OG. And nakakatuwa dahil unti-unti po talaga lumalakas ang TV5 and unti-unti nagiging paborito po ng mga Pilipino. So, can't wait guys, no, na dumating po ang time ng TV5 to shine. Well, ngayon naman po nagsa-shine na siya. Pero gusto po natin ay talagang mag number 1 TV channel and TV5 that they deserve. So kung malinaw po dyan sa inyo mga ka-OG, ay subaybayan nyo na lang po, no, ang ating mga binabasa. Pero kung hindi nyo naman po masyadong makita, narito, no, at atin pong iisa-isahin sa inyo mga ka-OG ang mga nakapasok po sa top 30 ng TV programs po base sa Nutan People Ratings. Ayan, ang source po nito ay Nielsen Philippines, October 9, 2023, araw po ng Lunes. So, base po dito, ang kauna-unahang nakapasok po, so yung mga TV5 lang po muna, na lang po ang ating babanggitin. Ang kauna-unahang nakapasok po sa TV5 ay ang FPJ's Batang Quiapo. Sumunod po ang The Iron Heart, and then sunod po sa nakapasok mula sa programa ng TV5 ay ang EAT. Ayan, pangatlo po na TV5 programs ang nakapasok, ang EAT. So number 12 po yan dito.
And ang Itbulaga po ay 17. So ang layo po no ng agwat. Parang sinipa po ng EAT ang Itbulaga allergy. Ayaw pong dumikit. Anyway, ang sunod po na nakapasok sa TV5 ay ang Frontline Pilipinas. And then sumunod naman po ang The World of the Married Couple. And then narito pang iba. Face to Face. Then ano pa ba? Pera-perasong Paraiso. And then Espingo. So, parang total po nitong lahat na nakapasok po na TV5 programs ay siyam. Siyam ito, mga ka-OG. And nakakatuwa na malayo po ang agwat ng EAT. Kasi number 12 po ito. Then, ang Itbulaga ay number 17. And ang Showtime ay number 21. O, diba? Ang layo po ng agad mga ka-OG. Kaya naman, congratulations sa TVJ and Legit Records, pati po kay MVP sa buong TV5. It's your time to shine na talaga. So, yun lang po muna ng update natin ngayong gabi. Don't forget to click the subscribe button and notification bell for more updates.